Good evening po sa inyong lahat. Alam po ninyo, isa sa mga matandang nakagawian na wala na ho ngayon at hindi na uso ngayon ay yung pag tinanong natin mga batang mga nakatatanda noon sa mga gate, sa mga pintuan ng bahay, nakalagay ang apelido ng pamilya. Nakakita na ho kayo ng ganung bahay, no? Yung mga lumang bahay, Reyes family, Cruz family. Parang wala namang magdurulang ako nakita. Yung apelido ng pamilya. Kaya kapag dumaan ka, para bang proud na proud sila na ang nakatira rito ay ang pamilyang ito. Ipinapakilala nila ang kanilang pamilya. Kaya magandang tanong yan. Kahit hindi na nakaukit sa gate ninyo ang apelido ninyo, are you still proud, happy, grateful to belong to this family? Kayo ba ay masaya dahil ito ang pamilya ninyo? Ikaw ba ay ngayon masaya sa kinabibilangan mong grupo ngayon? Kayo ba ay proud na ito ang section ninyo, na ito ang klase ninyo, na ito ang barangay ninyo? Kayo ba ay proud kapag nalaman nilang ikaw ay kabilang sa mga taong ito? Kaya siguro, ganun na lamang din ang pakiramdam ng mga alagad sa ebanghelyong narinig natin ngayon. Nang makakita si Juan ng isang taong nagpapagaling siguro, nagtuturo. Sa pangalan ni Jesus, ano ang sabi ni Juan? Panginoon, may nakita ako, pinagbawalan ko. Dahil hindi natin siya kasamahan. Ganun tayo kaminsan, di ba? Pag sa mga bata, ang tawag dyan, huwag niyo siyang isali. Pag sa matatanda na, huwag mo sabihin, baka sumama. Huwag mo nang sabihin, tayo-tayo na lang. Pero nung sabi ng Panginoon, tandaan natin, ang anak ng Diyos ay naparito upang iligtas ang lahat. Para sa lahat. Kaya sabi ni Kristo, huwag niyo siyang pagbawalan. Sapagkat sino man ang hindi laban sa atin, ay panig sa atin. Bakit kayo matatakot? Ito mas mabigat. Bakit kayo ma-insecure? Hindi ba kayo sigurado na mahal ko na kayo? Na sa akin na kayo? Anong akala ninyo? Ipagpapalit ko kayo? Do not be insecure. Sana bilang mga Kristiyano, bilang mga tao, sigurado na tayo sa Diyos na pinaniniwalaan at pinaglilingkuran natin. Kaya nga ho, maraming beses, lalo na nung pandemya, nung kami po ay, nung aking grupo, meron kaming isang grupo na tinatag, yung Hands to Heaven, PH. Hindi po yung pangalan kong Hans, kundi Hans, kamay. Hands. Minsan may pinuntahan kami, nagdala kami ng ayuda. Salamat po sa Hands for Heaven. Diyos ko, pinatay na ako kagad, no? Dila na ako kagad, but this sa langit. Sabi ko, Hands to Heaven, ho. Alam niyo, yung pag kami ay tumutulong, kung tutusin po mga kapatid, minsan naisip ko, bakit ba ako magpapakakapal ng mukhang manghingi? Bakit magpapakapagod pa akong i-gather itong mga to? Kung ako lang kaya kong gawin. Pero alam niyo mga bata, mga kapatid, mas masaya pag hindi lang ikaw yung mabait. Mas masarap pag hindi lang ikaw yung mabuti. Huwag kang magalit kapag bumabait na rin yung iba. Huwag kang matakot kapag nakikilala na rin yung iba. At lalo na, huwag kang ma-insecure pag naging mabuti, kilala, at magaling na rin ang iba. Kay Kristo, dapat araw-araw, sigurado ka. Dahil araw-araw, sigurado si Kristo sa iyo.
Alam nyo, napakaganda ho ng buhay ng santa, mga bata, na pinagdiriwang natin ngayon. Santa Rita ng Cassia. Bago siya pumasok sa kumbento at naging madre, siya ay isang nanay. May asawa siya. Pero si Santa Rita ay biktima ng pang-abuso, maltrato ng kanyang asawa. Binubugbog siya. Meron silang 2 anak. Pero hindi nagsawa si Santa Ritang magdasal at magpakita ng mabuti sa kanyang asawa. Kaya ayon sa kwento, isang araw, nagbagong buhay ang kanyang mister. Yun nga lang, nasangkot pa rin sa gulo hanggang sa siya ay napatay. Nung panahon na yon, usong-uso ang magiganti. Revenge. Natakot si Santa Rita para sa kanyang 2 anak dahil yung kanilang tiyo tinuturuan ng mali yung 2 anak. Magiganti tayo para sa tatay ninyo. Kaya anong ginawa ni Santa Rita bilang mabuting ina? Ipinagdasal niya sa Diyos, Panginoon, iligtas mo sa impyerno ang aking 2 anak. Yun ang dasal niya, ha? Panginoon, iligtas mo sa impyerno ang aking mga anak. Ibig sabihin, mga bata, mga kapatid, mga magulang, araw-araw, yan ang ipagdasal mo para sa mga anak at apo mo. Panginoon, huwag mo hayaang maligaw ng landas ang aking anak. Alam niyo na ang nangyari? Namatay yung kanyang 2 anak. Hindi niya pinagdasal na mamatay na sana yung 2 anak. Ang sabi lang, huwag mo hayaang mapunta sa impyerno. At marahil, gumawa ng sariling paraan ng Diyos. Yun ay natural na kamatayan, nagkasakit. Kaya nga mga kapatid, sabi ng ating unang pagbasa, hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyong buhay. Kaya dapat ang sinasabi natin, kung kalooban ng Panginoon. Sa pagpapatuloy na misa natin, araw-araw, pwedeng may maging mas magaling sa atin. Araw-araw, pwede rin maging mabuti ang iba kagaya natin. At hindi mo dapat ikatakot yun. Hindi mo dapat ikalungkot yun. Hindi ka dapat maging insecure. Dahil huwag ka makakalimot, araw-araw, kilala ka ng Diyos. Alam ng Diyos kung sino ka at kung anong kaya mong mabuting gawin. Amen.